Yan ang kailangan ko. Isang putok ng anting-anting at ang gabunan ay babalik sa rurok ng lakas. Simeon, magsalita ka. Ilawan mo ang puso mo. Iniilusyon ka lang ng halimaw na yan. Hindi ko kailangan makita ang anyo mo para malaman ang totoo. Halimaw ka, hindi dahil sa anyo mo, kundi sa puso mong walang awa. Sabi ng matatanda, ang liwanag ng araw ay hindi palaging sumisikat para sa lahat, na minsan isa lang ang pinipiling tanglawan. Si Ama, si Dato Silvino, ay isang mandirigmang albularyo. Sa kanya nananalig ang buong baryo sa tuwing may karamdaman o kulam na sumasalot. May mga bagay siyang alam na hindi dapat alam ng karaniwang tao. Mga orasyon, agimat at anting-anting na minanaparaw sa mga ninunong hindi makikitaan ng anino. Si Ina, si Sola, ay tahimik ngunit tila kinakausap ng araw. Sa tuwing papalapit ang dapit hapon, ay naglalakad siya sa palayan at parabang ang liwanag ay sumusunod sa bawat hakbang niya. Kami naninirahan sa paanan ng bundok Arayat. Isang tahimik na buhay na akala ko'y hindi kailanman mababahira ng kadiliman. Ngunit nagkamali ako. Ako nga pala si Simeon, ang anak ni Dato Silvino at Sola, dalawang nilalang na parabang isinilang sa pagitan ng liwanag at dilim. Hayaan niyong ibahagi ko ang naging karanasan ko taong 1912 at sisimulan ko na ang aking istorya. Tay, seryoso nga. Paano niyo po niligawan si Inang? Kasi parang imposible yung ganong kagandang babae. Mapa-oo po ninyo. Ang sungit kaya niya minsan. Anak, kung alam mo lang, noong unang beses ko siyang nakita, halos madapa ko sa sarili kong sandata. Akala ko engkanto, pero mas maganda siya kaysa sa lahat ng diwata sa bundok. O sige, ikuwento niyo nga po. Wag puro yabang lang ha. Paano po ba talaga nagsimula? O sige, Simeon anak. Matagal na panahon na rin ang lumipas. Sa gubat ng Araya, ako'y nakikipagsagupa sa isang tikbalang na sumasagabal sa agos ng tubig, pantubig ng mga taga-baryo. Matapos ang laban ay nasugatan ako. Di ko na makita ang daan pa uwi nun. Maya-maya ay may narinig akong tinig. Musika sa tenga ko, anak. Si Inang po ba yon? Oo anak, siya na mismo. Nakasuot ng puting damit at may hawak na palay. Kala ko nga multo. Sabi ko pa, huwag kang lalapit. May taglay ako mutya. Natakot ka po, Itay? Hindi naman anak, nagsisiguro lang. Pero ngumiti siya. Tapos tinanong ako kung isa ba akong mangangaso o ligaw na kaluluwa. Kaya ang naisagot ko, ako ang ligaw at ikaw ang liwanag. Ay, grabe na yan, Itay. Lakas makasindak sa babae. Epektibo naman talaga anak. Umandar agad ang kilig. Pero hindi siya basta naniwala. Sabi niya, kung totoo kang tao, alukin mo ko ng pakuan sa taglamig. Metapora pala. Eksamen para sa katalinuhan. Tama anak. Kaya simula noon kada linggo, ay dinadalang ko siya ng kung ano-anong bagay na wala sa panahon. Dalang palad, manggang hilaw sa tag-ulan, kape sa tag-init, at gumamela naman sa gabi. Astig. Pero pumayag po ba agad si Inang? Hindi anak. 1 taon na kong hinainan ng ngiti, pero walang sago. Wala akong tigil nun. Nag-orasyon pa nga ako para lang maging amoy sampagita tuwing lalapit ako sa kanya. Teka, Itay. Gumamit po kayo ng orasyon para lang hindi kayo mag-amoy mandirigma. Siyempre naman anak, wala namang masamang gumamit ng kaunting kababalaghan kung pag-ibig ang pakay. Pero wag mong gagayahin na.
Basta't mabango ka lang palagi, ayos na yon. Itay, kahit naman po ako walang anting-anting, mas babago pa rin po ako sa inyo noon. Abay loko itong batang ito ah. Pero alam mo noon anak, kahit pawisan ako, dinudumog pa rin ako ng mga dalaga. Pero kay Sola lang ako lumuhod ng totoo. Pero itay, nagtapat po ba kayo kagad kay inang? Hindi agad. Isang araw, may sumalakay ng mga itim na ibon sa baryo. Mga ibong kinokontrol ng isang babaylan na may galit sa mga kagaya ko. Ang ina mo ay nahuli ng mga ibon habang tumutulong sa mga sugatan. Di sinagip niyo po itay. Abay syempre naman anak. Sumugod akong mag-isa sa kuweba ng babaylan. 3 araw akong di bumalik. Akala ng mga tao patay na ako. Pero bumalik ako. Dala si Sola na ligtas at nakangiti sa wakas. Tapos doon na po ba siya nahumaling sa inyo? Oo, sabi pa nga niya. Ikaw lang ang lalaking hindi natakot sa dilim para ako'y iligtas. Ang sagot ko naman, dilim ka ngang walang hanggan. Pero pag ikaw ang tanaw ay tila umaga ang gabi. Aba itay, ang lalim po nun ah. Saan niyo po natutunan yan? Di sa pagmamahal anak. Kapag tunay kang umiibig, kahit bato ay magagawan mo ng tula. Kahit kalaban, pabibigyan mo ng awa. Pero kapag si Sola ang nginitian ka, parang araw mismo ang bumaba sa lupa. Kailan niyo naman po siya tinanong kung pwede na siyang ligawan? Isang dapit hapon noon, may dala akong palay na ginagamitan ko ng anting-anting para maging bulaklak. Inalay ko sa kanya. Sabi ko pa, kung tatanggapin mo to, ibig sabihin ay tatanggapin mo na rin ako, Sola. Tinanggap naman po ba ni inang? Hindi agad anak. Pinakain muna niya ako ng nilagang kamote. Tapos sabi niya, kung makakain mo yan ng hindi umiinom ng tubig, ay pwede na kitang sagutin. Pagsubok sa kamote pa pala? Oo anak, tiniis ko. Pawis na pawis pa nga ako noon. Pero nung natapos ko ay nilagyan niya ng malamig yung tubig at iniabot sa akin habang nakangiti. Sabi pa nga niya, na yun, pwede ka nang maging akin. Wow, kinilig po ako itay. Sobrang sikap ninyo. Ako nga, sulat lang gagawin ko. Naku anak, subukan mong ligawan ng tulad ng nanay mo sa sulat lang. Sasabunutan ka ng espiritu ng mga ninuno natin. Pero teka po itay, noong kayo na po ni inang, madali lang po ba ang lahat? Hindi, marami pa rin pagsubok. Maraming hindi sumang-ayon. Lalo na ang mga dating manliligaw niya. Isa roon ay pinadala ko ng tandok sa gabi. Pero hindi nila ako kayang talunin. Dahil po ba sa anting-anting? Hindi anak. Siyempre dahil sa pag-ibig. Ang tunay na anting-anting ay ang pusong handang magsakripisyo. Grabe itay. Lakas ng kwento ng pag-ibig niyo po ni inang. Pwede na sa comics o pelikula. Tatandaan mo, Simeon anak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangan ng entablado. Pero kung mababalik ang panahon, ay uulitin ko yung lahat. Sa harap man ng halimaw o babaylan, pipiliin ko pa rin ipaglaban si Sola. Sana ganun din ako balang araw. Yung may ipaglalaban. Yung hindi susuko. Darating din yan. Pero tandaan mo anak, ang babae ay hindi kinukuha lang sa ganda. Nilalabanan ang takot at pinapatunayan sa gawa. At higit sa lahat, ay huwag kang tatakbo kapag sinubok ng dilim. Tatandaan ko po itay. Ngayon po alam ko na kung bakit tinawag si inang na Sola. Kasi siya po mismo ang araw nyo. Tama ka. At sa araw ng pangangailangan, sa gitna ng dilim, ang pag-ibig lang ang tunay na mutya. Aba, ano na naman itong naririnig ko? May pagyayabang na naman ba rito? Ay, narito na pala ang aking araw. Walang ibang may karapatang makapakinig ng kwento kundi si Simeon.
Oras na para matuto ng sining ng panliligaw mula sa tunay na maestro. Inang, grabe po si Itay. Parang isang buong alamat ang kwento ng panliligaw sa inyo. Pati tungkol sa pagsubok ng kamote, ikinuwento po niya. Kamote talaga ha? Hindi ba't halos mabilaukan ka na noon, Silvino? Pula na ang mata mo pero ayaw mo pang uminom ng tubig. Hindi ko hayaang matalo ng kamote. Ang puso kong umaapaw sa pag-ibig. At ayan na naman. Anak, kung may isang bagay kang kailangang matutunan sa ama mo, iyon ay ang kakayahang magpatawa kahit sa gitna ng panganib. Parang totoo nga po. Pero seryoso, Inang. Sabi po ni Itay, kayo raw po ang nagsalba sa kanya. Hindi siya ang nagsalba sa inyo. Naku, maraming pagkakataon yon. Isang beses nga habang natutulog siya, pinasok kami ng limatik. Umiyak sa hapdi. Ako pang nagtanggal. Oy, Sola, hindi iyak yon. Disiplinadong sigaw ng mandirigma yun. Mandirigmang ayaw sa limatik ha? Pero sa kabila ng lahat anak, ang ama mo ay isang mabuting tao. Hindi man perpekto, pero kailan may hindi tayo pinabayaan. Oh, narinig mo yan, Simeon. Selyado ng asawa ko yan. Hindi madaling makuha ang kanyang papuri. Kaya po pala parang tumigil ang hangin sa labas at parang may himala. Ay nako, kung hindi ko pa kayo nahuli rito sa tabi ng kubo, malamang napunta na sa alamat ang buong hapon natin. Kung alamat man, ikaw ang diwata sa dulo, Sola. Baka yung diwata, sa panaginip na lang natin matatagpuan. Pero may ibang bagay akong kailangang sabihin. Bakit po, Inang? Parang bigla kayong naging seryoso. Habang nasa bayan ako, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Sa una akala ko normal lang. Pero nang dumaan ako sa Karatig Barrio sa San Andres, nakita ko ang ilang hayop na patay. Walang sugat, walang ingay. Tulad daw ng iba pang hayop sa mga katabing lugar. Sunod-sunod. Patay baka mo, Sola. Gaano karami? 3 kalabaw, 6 na kambing, ilang manok. At ang mas masama, may 2 bata. Wala ring sugat. Basta natagpuan na lang na malamig. Wala nang hininga. Ano po? Mga bata? Oo, Simeon. At hindi ito pangkaraniwang sakit. May isang matanda roon, si Mang Temo. Umiiyak. Ang sabi niya, may nakita siyang anino sa bubungan. Mahaba, matutulis sa mga daliri. Akala niya bangungot lang, pero kinabukasan, patay na ang apo niya. Hindi ito ordinaryo. Hindi hayop ang pumapatay. Hindi ring tao. May bumabalik. Tama ka. Narinig ko din ang bulong-bulungan. Ang matatanda nagkukwento na parang bumabalik ang itim na nilalang. Yung sinasabi nilang nilipol na natin noon, pero parang... Ano po yun? Yung ikinukuwento niyo po ba noon, Itay? Yung galing sa hilagang gubat? Oo, Simeon, anak. Isang nilalang na kumakain ng liwanag. Hindi lang katawan ang kinukuha, pati kaluluwa. Minsan ginigising ng dugo ng walang malay na antingero. Nagkaroon ng katawan, umapas lang sa gabi, at halos kinain ang buong nayon ng matanlawin. Naaalala ko pa, 14 ang namatay noon bago natin napatay ang nilalang. Pero ngayon, walang orasyon ang gumagana. Walang bakas ng pinsala sa mga katawan. Wala po bang iniwang anting-anting ang mga matatanda para sa ganitong pagkakataon? Meron, pero hindi para sa ganoong kalakas. At kung totoo nga na ito ay bumalik, baka hindi lang basta multo o aswang ito ngayon. Baka ito'y nagkakatawang tao na, o mas malala, nakahanap ng tagapagsalin. May isang kwento na nakarating sa akin. Isang babae raw ang lumilitaw sa gabi. Walang paa, maputi ang balat, pero parang nabubulok. Nakita siya sa gubat kumakain ng bangkay ng usa, pero hindi gumamit ng kamay.
Sinipsip lang gamit ang haba ng dila. Aswang po ba yung tinutukoy sa kwento, Inang? Masasabi mong ganoon. Pero may halong kakaiba. Hindi ito likas. Baka pinanganak sa kadiliman, hindi sa sinapupunan. Ang masama pa niyan, tila hindi basta-basta pumapatay. Pinipili niya. Bata, hayop, at mahina. Parang sinusubok muna ang paligid. Parang naghahanda. Naghahanda po para saan? Para sa pagbabalik niya, ng pinuno nila, ng tunay na nilalang sa likod ng anino. Silvino, baka panahon na. Kailangan na nating ibalik ang mutya. Mutya? Yung anting-anting po ba? Hindi lang basta anting-anting anak. Ang mutya ng araw. Ang puso ng liwanag. Inilibing namin ito sa ilalim ng bundok matapos ang huling digmaan. Hindi namin ginamit dahil delikado rin kapag napunta sa maling kamay. Pero kung patuloy ang pagdanak ng dugo, baka yun na lang ang makakakontra. Hindi sapat ang mga lumang orasyon. Tay, ang ibig niyo po bang sabihin, kailangan natin siyang harapin? Yung nilalang? Oo anak, pero hindi pa ngayon. Kailangan muna natin alamin kung sino ang tagapagdala ng dilim. Hindi siya basta halimaw. Maaaring tao rin na nagbukas ng daan para sa kadiliman. At kung tama ang hinala ko, baka isa siya sa mga bagong dating mula sa bayan. May nakita akong babae roon, kakaiba ang kilos. Parang hindi sanay sa liwanag, laging may takip ang mukha eh. At nang magkatinginan kami, sumakit ang bato ko. Ang dati kong pakiramdam kapag may engkanto sa paligid. Kailangan na natin siyang mahanap. At malaman kung anong papel niya sa lahat ng ito. Pero tandaan mo anak, hindi lahat ng nilalang ay halata. Minsan, ang pinakamapanganib ay nakangiti at may magandang mukha. Tulad ng ilang alaala ng nakaraan na maganda sa tingin, pero may dilim sa ilalim. Inang, Itay, kung haharapin natin to, isasama niyo po ba ako? Hindi kita pipigilan anak. Panahon mo na ring malaman kung gaano kalalim ang mundo sa ilalim ng ating paanan. Pero bago ang lahat, kumain muna kayo ng hapunan. Hindi pwedeng may digmaan na gutom ang mandirigma. Kahit kailan talaga, Sola, ikaw ang tunay na tagasalba ko. At kung ako ang susunod sa yapak niyo, ako ang magiging sundalo ng araw. Napakaswerte ko dahil may magulang akong katulad ni Itay Silvino at Inang Sola. Hindi ko kailanman naramdaman ang lumbay o gutom sa pagmamahal. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay may isang anino ng takot. Ang mabigat na tungkuling matagal nang nakaatas sa dugo naming hindi maaaring takasan. Hanggang isang araw. Simeon! Silvino! May tao sa labas! Sugatan siya! Babae! Babae? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko pa alam. Halika! Tulungan natin! Hindi siya makalakad ng maayos. Ako na po, Inay. Sandali lang. Sino po kayo, Binibini? Ayos ka lang po ba? Ako si Sibora. Nawawala ang pamilya ko. Pinasok ang aming bahay. Tulungan niyo po ako. Maawa na kayo. Dalhin na natin siya sa loob, Sola. Ilabas mo ang panggamot mo. Oo, sige. Dito ka lang, Iha. Huwag kang matakot. Tutulungan ka namin. Anong nangyari sa'yo, Binibini? San ka galing? Sa kabilang baryo, sa San Felipe. Umaga pa lang ay may naririnig na kaming ungol sa kagubatan. Nagtago kami pero sinalakay pa rin kami. Nawala na ako ng malay. Pagising ko, sugatan na ako at wala na ang pamilya ko. San Felipe? Sola, hindi ba yan ang baryong nabalitaan mo na may mga batang namamatay?
Oo, yun nga Simeon. Bigyan mo siya ng mainit na tubig. Sugatan siya sa braso at sa hita niya. Eto po inang, pinapainitan ko na. Salamat anak. Iha, pakiangat lang ang laylayan mo. Huwag ka nang mahiya. Ako ang gagamot sa'yo. Salamat po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung hindi ko po kayo nakita. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Dito ka na muna. May silid naman kami sa likod. Pwede ka magpagaling doon. Oo, pahinga ka muna iha hanggang sa gumaling ka. Dito ka na muna. Teka lang po, Inay Itay. Hindi po ba delikado? Paano kung hinahanap siya ng mga sumalakay sa kanya? Naiintindihan ko kung ayaw niyo kong patuloyin. Pero wala na akong matatakbuhan eh. Huwag kang mag-alala iha. Hindi ka namin papaalisin. Hindi kami ganon. Tama ang asawa ko, Iha. May batas tayo bilang tao na kahit ang pinakamadilim na gabi ay kailangan tumbasan ng liwanag ng puso. Paumanhin. Hindi ako nagdududa sa iyo, Sibora. Natatakot lang ako para sa iyo at sa pamilya ko. Naiintindihan ko, Simeon. Kung gusto niyong umalis ako, tatanggapin ko yon. Hindi. Nasa harapan mo si Silvino. Isa sa mga pinakamatatag na mandirigma ng bayan na ito. Walang sino man ang makapananakit sa iyo habang nandito ka. At si Sola ang may kamay ng liwanag. Kung may sugat kang hindi ko kayang pagalingin, ay siya ang gagamot. Pasensya na ulit, Sibora. Dito ka na lang magpahinga sa silid na ito. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po ito makakalimutan. Kumain ka muna. Nagluto ako ng sabaw. Mainit pa yan. Magiging mas madali ang paggaling mo. Salamat po, Tia Sola. Tia? Hindi pa naman kami ganong katanda. Hayaan mo na siya, Silvino. Wala siyang ibang pamilyang makakapitan ngayon. Kung tatawagin niya akong ina, ayos lang sa akin. Sa totoo lang po, ngayon lang ako nakaramdam ulit ng kapanatagan. Ako nga pala si Simeon, Sibora. Nag-iisang anak nila. At medyo bantay sarado rito. Pero hindi naman masama. Ikaw ba yung sinasabing magmamana ng anting-anting? Ha? Paano mo nalaman? Simeon, hindi lahat kailangang sabihin agad. Patawad po. Nabanggit lang ng mga tao sa amin dati tungkol sa isang pamilya sa paanan ng Arayat na may anting-anting laban sa dilim. Matagal lang kasaysayan yan. Hindi lahat totoo. Pero kung may bumabangong kadiliman, ay may dahilan kung bakit ka narito ngayon, Sibora. May balita na naman nga akong nakuha kanina mula sa bayan. May 3 hayop ang namatay. Tigre, kambing at isang baka. Walang kahit anong sugat, pero tuyot ang katawan. Parang hinigop. Parang mga batang namamatay? Oo, isa pa raw, isang matanda. Sabi nila, natagpuan sa ilalim ng puno ng balete. Puro gasgas ang katawan at wala ng dugo. Gabi raw ba itong nangyari? Gabi. 1 linggo na raw bumubulabog sa kanila. Akala nila hayop, pero may nakita raw na anyo ng babae sa bubungan eh. Babae? Baka Aswang? Hindi natin pwedeng sabihing aswang agad. Madaling magsalita, pero mahirap ang patunay. May mga nilalang na mapanlin lang. Pero may bakas. Sa San Felipe, tapos ngayon Santa Lucia. Parehong mga baryo may kasaysayan ng lumang gulo na may naitala pa noon, panahon pa ata ni Don Lucio. yung kwento po ba ng madugong itim na buwan? Oo, at ang muling pagkamatay ng mga hayop ay isang palatandaan. Mula hayop, susunod sanggol, susunod ang mga babae, at sa huli, ang lahat. Kung may kadiliman ay kailangan nating maganda. Simeon, ibalik mo sa akin ang sandata ng araw. Sige po, Itay.
Tamang-tama po na ihasa ko yung kahapon. Ibabalik ko po sa inyo bukas ng umaga. Pero ngayong gabi, kailangan ng masusing pagbabantay. At higit sa lahat, si Bora. Bakit po? Huwag mong ihingi ng paumanhin ang pagiging bahagi ng pamilya pansamantala. Mula ngayon, ligtas ka dito. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung anong kapalit ang ibabayad ko sa kabutihan ninyo. Isang salita lang, katapatan. Maging tapat ka sa amin at itataya namin ang buhay namin para sa iyo. At kung may nalalaman kang kakaiba tungkol sa nangyari sa baryo ninyo, sabihin mo agad si Bora. Oo, kapag kaya ko nang maalala ang lahat, isasalaysay ko. Magpahinga ka na muna. May gabing hindi dapat ginagalaw ang mga alaala. Maghintay tayo ng liwanag. Opo, salamat muli. Sana'y huwag kayong magsawa sa isang tulad kong wala nang maituturing na tahanan. Ngayon, may tahanan ka na. Akala ko'y natagpuan na namin ang isang kakampi. Isang taong nawala ng tahanan. Tinanggap siya ng aming pamilya ng buong puso. Walang alinlangang ginamot at pinakain. Ngunit isang gabi ay ginising ako ng kakaibang ingay mula sa silong. Dahan-dahan akong bumaba at doon ko siya nakita na nakabitin sa kisame at nilalantakan ang mga manok na parang hayop. Ang kanyang mga matay singkit at itim na parang sa uwak at ang kanyang bibig ay bumuka ng higit sa normal. May pangil na tila baboy ramo. Noon ko naunawaan na si Sibora ang aswang na dapat naming tugisin. Ikaw? Hindi ko na kailangang magkunwari pa, Simeon. At ngayon, wala nang bawian. Anong klaseng halimaw ka? Pinagkatiwalaan ka namin. Ginamot ka ni Inang. Ginamot? Hinayaan yung maghilom ang sugat ng isang nilalang na matagal nang itinakda ng langit na sumira sa lahi ninyo. Hindi kami ang kalaban mo, Sibora. Pero kung kailangan kitang labanan para sa pamilya ko, hindi ako magdadalawang isip. Labanan mo ko? Ikaw na isang musmus na mandirigmang binasbasan lang ng anting-anting na mga ninuno mo? Ha? Sige, subukan mo. Hindi ito tungkol sa anting-anting. Tungkol ito sa paninindigan, sa dangal, at sa dugo ng mga taong minahal ko. Dangal? Sa tingin mo madudurog mo ang halimaw sa dangal? Handa ka na bang mamatay, Simeon? Kung kapalit nito ang kaligtasan ng pamilya ko, oo. Halika na. Ilabas mo na ang patali mo. Tignan natin kung gaano ka kahusay. Hindi pataliman sandata ko, Sibora. Paniniwala at ang mutya ng araw. Mutya? Ang kapirasong bato ng araw? Sa halimaw na tulad ko, yan ay parang butil ng asin sa dagat. Kung ganun, bakit ka natigilang kanina nang hinawakan ko ito? Hindi ako natatakot. Nagulat lamang ako. At ngayon, hindi ko na ito palalagpasin pa. Huwag mong idamay ang mga magulang ko. Ako ang harapin mo. At sinong may sabing hindi ka kasali? Simeon, ang tungkulin mo ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Hindi mo sila pwedeng galawin. Hindi mo ko mapipigilan. Sa pangalan ng lahing pinuprotektahan ng mutyang araw, sumaatin ang liwanag ng katarungan. Tama ng sigaw na yan. Harapin mo ako. Tanggapin mo ang tunay kong anyo. Hindi ko kailangang makita ang anyo mo para malaman ang totoo. Halimaw ka, hindi dahil sa anyo mo, kundi sa puso mong walang awa. Dahil ba kakainin ko ang mga manok ninyo? O dahil babalikan ko ang mga ninuno mong pumatay sa amin noon?
Hindi ito usapan ng nakaraan. Ito ay laban para sa ngayon. Para sa kinabukasan. Kinabukasan? Sa anong kinabukasan kayo mabubuhay kung iisa-isahin ko kayong lamunin? Subukan mo. Lumitaw ka di lang bato. Yan na bang sinasabi mong armas? Isang dilaw na bato? Isang patpat? Hindi ito basta patpat. Ito ang dila ng kasaysayan. At ikaw si Bora ay isusumpa ng anting-anting na ito. Sige nga, ipahiya mo ako. Mutyang araw, tanglawan mo ako. Ang liwanag na yan! Anong ginagawa mo? Pinukaw ko ang lakas ng aking lahi. Ang liwanag na kahit kailan ay hindi kayang takpan ng dilim. Hindi pa ito tapos! Hindi pa ako tapos! Huminto ka na si Bora. Kung may natitira pang dangal sa iyo ay umalis ka na. Dangal? Sa lahi naming tinuya ng tao, hinubda ng karangalan at itinaboy? Hindi kami ang gumawa noon. Hindi ako. Pero ikaw ang magbabayad. Sa ngalan ng aking mga magulang, ito na ang wakas mo si Bora. Hindi maaari. Hindi pa ito tapos. Babalik ako. Hindi ka na babalik. Ang liwanag ng araw ang tatapos sa'yo. Isang araw, Simeon, isang araw, magkikita tayong muli sa anyo ng mas madilim na gabi. Kung kailangan kong tumayo muli ay gagawin ko. Sa ngalan ng lahat ng inapi mo. Sa ngalan ng liwanag. Babalik ako! Paghahandaan kita, halimaw ka. Simeon! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo, anak? Anak, bakit kasugatan? Nasaan si Sibora? Inay, itay, pasensya na po. May kailangan kayong malaman. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magsalita ng masyado, anak. Ang dami mong sugat. Magpahinga ka muna, Simeon. Saka mo na ikuwento. Hindi po maaari, itay. Kailangan ko pong sabihin habang malinaw pa ang isip ko. Tungkol kay Sibora. Anong meron kay Sibora? Nasaan na ba siya? Inang, hindi siya isang nawawalang babae. Isa siyang halimaw. Isa siyang aswang. Aswang? Simeon, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, itay. Nahuli ko po siyang kumakain ng mga manok habang nakabitin sa kisame. Ang anyo niya, hindi ko makakalimutan. Mata ng uwak, bibig ng baboy ramo, at ang lakas niya, halos ikamatay ko po. Simeon, Diyos ko. Anak, patawarin mo ko. Ako pa mismong nag-anyaya sa kanya. Akala ko'y nangangailangan lang siya ng tulong. Wala pong may kasalanan. Magaling siyang magtago. Magaling siyang umarte. Parang walang bahid ng kadiliman. At lumabay siya sa iyo, anak? Opo, itay. Nang makita niyang nahuli ko siya sa tunay niyang anyo, ay nilabanan niya ako. Sinubukan kong makipag-usap. Pero hindi na siya nakinig. Gusto niya raw tapusin ang lahi natin. Sinabi niyang may misyon siya. Anong misyon? Pumatay? May galit po siya sa lahi natin, inang. May sinabi siyang noon pa raw ay tinaboy na sila. Nilusaw raw ang lahi nila ng mga mandirigma ng mutyang araw. At gusto niyang tapusin ang dugo natin ngayon. Kaya kanya pinantirya. Kaya siya nagkunwaring nangangailangan ng tulong. Opo, itay. Inamin niyang nilapitan niya ako ng sadya. Hindi aksidente ang pagdating niya. Simeon, patawarin mo ko. Naiwan ka naming mag-isa dito. Kung alam lang naming may ganito. Inang, ayos lang po ako. Nandito pa rin ako. Pero sabi niyang babalik siya. Hindi raw iyon ang huli. Babalik? Bago po siya nawala kanina, habang sinusunog siya ng liwanag ng mutya ng araw, ay sumigaw si Sibora. Sinabi niyang magkikita pa raw kami sa mas madilim na gabi.
Anak, ibig mong sabihin, hindi siya tuluyang namatay? Hindi ko po alam. Naabo ang katawan niya, pero yung espiritu niya parang tumakas. Narinig ko ang tinig niya sa hangin. Kung totoo yan, kung may natira pa talaga sa kanya ay babalik na siya. At sigurado ako na mas malakas. Kailangan nating kumilos. Hindi na natin pwedeng pabayaan ito. Inay, Itay, handa akong harapin siyang muli. Pero kailangan ko po kayo. Hindi ko kakayanin ito na mag-isa. Hindi ka kailanman nag-iisa, Simeon. Hindi pa tapos ang lakas ko. Hindi pa rin natutuyo ang dugo ng isang dato sa ugat ko. At ako'y hindi lamang isang ina. Ako rin ay isang albularyang tagapangalaga ng lupaing ito. Hindi ko hahayaang mawasak ang tahanang ito. Salamat po. Salamat po, Ama, Inang. Akala ko matatakot kayo. Naaalis na tayo dito. Hindi tayo aalis, anak. Ang bundok Arayat ay hindi lang tahanan natin. Ito ay kasaysayan at ang ating tungkulin ay ipaglaban ito. Kailangan po nating ihanda ang anting-anting. Baka hindi lang si Sibora ang babalik. Tama ka, anak. Marahil may iba pa siyang kasama. At kung totoo nga na may mas malaking banta, ay kailangan na nating gisingin ang sinaunang panata. Ang panatag isinisiwalat sa atin ng ating mga ninuno. Simeon, alam mong hindi lang ito laban ng lakas. Ito ay laban ng kaluluwa, ng puso, at ng paniniwala. Alam ko po, Inang, at gagawin ko ang lahat para pagtagumpayan ito. Simeon, anak, ang laban mo ngayon ay simula lamang ng giyerang matagal nang natutulog. Ang pagkagising ni Sibora ay hudyat na malapit na ang pagbabalik ng gabunan. Gabunan? Ang sinaunang dilim, ang puwersang sumalakay sa mga ninuno natin noon. Sila ang mga pinuno ng halimaw at ng mga nilalang ng gabi. At ngayon, marahil ay sinusubukan nilang bumangon uli. Kung gayon, kailangan na nating kumilos. Hindi lang po para sa ating pamilya, kundi para sa buong San Lucas. Tatawagin ko ang mga dating kaalyado, ang mga antinger sa ibang baryo. Hindi na ito laban ng isang pamilya. Ito'y laban ng buong angkan ng liwanag. At ako'y maghahanda ng mga anting-anting na muling ibinabad ko sa dugo ng araw. Ang mga sinaunang orasyon, kailangan nating ihanda ang ating mga sarili. Baka kailangan na rin nating bumisita sa mga tagapangalaga ng mutya. Oo, anak, at dapat mong malaman. May iniwan sa akin ang iyong lolo bago siya binawian ng buhay. Isang sulat at isang mapa. Mapa? Isang mapa papunta sa pinakamatandang tagapag-ingat ng mutyang araw. Sa kanya matatagpuan ang susi sa uling anyo ng kapangyarihan ng ating lahi. At ngayong alam na nating gising na ang kadiliman, panahon nang buksan ang lihim ng ating lahi. Inay, Itay, handa po ako. Ipakita niyo lang po sa akin ang daan. Hindi na kailangang hanapin pa, anak. Nasa dugo mo na ang landas. Kami ang magiging ilaw mo. At sa gabing pinakamaitim, tayo ay magliliyab. Naghanda kami tulad ng bilin ni Inang. Inisa-isa namin ang aming mga anting-anting. Nilinis, binasbasan, at muling ibinabad sa langis na hinaluan ng dugo ng araw. Tinuruan niya ako ng bagong orasyon na mas malalim. Mas masakit sa lalamunan, ngunit mas makapangyarihan. Si Ama naman ay muling binuhay ang lumang sandata, pinahasa at pinatibay ng dasal ng ating mga ninuno. Inayos namin ang buong paligid ng kubo, binantayan ang bawat sulok at nilagyan ng pananggalang. Alam naming babalik si Sibora at marahil hindi na siya mag-isa. Kailangang handa kami. Kailangang lumaban. Ngunit isang gabi, sa gitna ng bagong buwan. Simeon? Sino ka? Bakit ka nandito? Simeon,
anak ni Sola at Dato Silvino. Ikaw nga, ang kabataan mo'y sadyang kaakit-akit at ang dugo mo makapangyarihan. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Sino ka? Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Sibora. Ngunit hindi na ako ang Siborang kilala mo. Wala na ang sugat at wala na ang kirot. Ako na ngayon ang tunay kong anyo. Isang diwata. Diwata? Bakit? Bakit napakaganda mo ngayon? Parang ibang nilalang. Dahil totoo ako ngayon, Simeon. Wala na akong pagtatago. At alam mo bang, ikaw rin ay totoo? Ang dugo mo'y hindi lamang tagapagmana ng liwanag. May bahagi sa iyong nananabik sa dilim. Hindi totoo yan. Totoo, Simeon. Ramdam ko. Kaya huwag kang matakot. Halika, hawakan mo ang aking kamay. Dama mo ba ito? Hindi ako halimaw. Hindi ako bangungot. Ako'y kagandahan ng gabi. Ako'y biyaya ng anino. Ano bang kailangan mo? Bakit ka nagpakita sa akin ngayon? Dahil nais kong sukuan ang digmaan. Pagod na akong ituring na halimaw. Pagod na akong maging tagalusaw ng buhay. Gusto kong sumuko. Sumuko? Ikaw? Isa kang gabunan. Oo, isa akong gabunan. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala akong kaluluwa. Hindi ba't kayo'y mga taong may mga traidor rin? Mga sakim? Mga mamamaslang? Bakit kami hahatol agad sa apoy? Bakit ang lahi namin ay walang pag-asa? Dahil pumapatay kayo, kinakain ninyo ang buhay. At kayo, hindi ba't pinapatay ninyo ang kagubatan? Ang hayop? Ang sarili ninyong kapwa? Pumapatay rin kayo. Pero ako, handang magbago. Ngunit may isang kondisyon. Anong kondisyon? Sumama ka sa akin, Simeon. Iwan mo ang anting-anting. Iwan mo ang kapangyarihan ng araw. Tanggapin mo ang anino at mamuhay tayong magkasama. Sa bundok, sa ilalim ng buwan, doon walang digmaan at walang tungkulin. Tayong dalawa lamang. Hindi ko alam. Parang Alam mo na. Nararamdaman mo. Ang dibdib mo'y mabilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga, sa pagnanasa. Huwag kang magpigil. Tumingin ka sa akin. Hindi ba't ito ang kagandahang hinahanap ng puso mo? talaga bang wala ka ng balak manakit? Wala na. Kung ikaw at ako'y magkakasama, hindi ko kailangan ng dugo ng iba. Ikaw lang ang kailangan ko. Puso mo, tiwala mo, laman mo. Tumigil ka. Bakit? Dahil totoo? Dahil nadadala ka na? Hindi. Dahil pinaglalaroan mo ko. Sinusubok mo ang paninindigan ko. Hindi ito pagsubok. Ito'y paanyaya. Piliin mo ko, Simeon. Gusto kong isuko ang lahat. Ang lahi ko'y humihina. Ang mga gabunan ay naghihingalo na. Ngunit may iisang pag-asa pa. Ang dugong may halong liwanag. Ikaw. Gagamitin mo lang ako. Kaya mo lang ako gustong makuha. Ay para maisalba ang mga kasamaan mong aswang. Kung totoo yan, sana'y nilamon na kita. Pero heto ako, humihingi ng pagkakataon, ng pagtingin. Hindi ko alam kung ito'y daya o kapangyarihan mong pumukaw ng damdamin. Bakit kailangan laging may duda? Hindi ba't pwede namang totoo?
Pwede bang mahalin kita? Mahal? Hindi mo nga ako mahal. Hindi mo nga ako kilala. Ngunit nararamdaman kita. Sa mga gabing ikaw ay tulog. Sa mga araw na ikaw ay tahimik na nagmamasid. Alam kong ikaw ay mabuti. At yon ang hinangaan ko. Ang kabutihang gusto kong matikman. Ang liwanag na gusto kong yakapin. Tama na si Bora. Baka may makakita sa'yo rito. Hayaan mo sila. Hindi mo ba ako gusto, Simeon? Nahihibang ka na. Dahil ayaw mong masaktan sila ama mo at inang Sola. Dahil iniisip mong tradisyon ang mas mahalaga. Ngunit paano kung ikaw ang mas mahalaga? Ikaw at ako. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Isang gabi lang. Samahan mo ko sa gilid ng ilog, sa paanan ng bundok. Sumama ka at tignan mo ang mundo ko. Hindi kita pipilitin. Hindi kita gagalawin. Ipapakita ko lamang kung paano mamuhay ang isang nilalang na tulad ko. At kapag hindi ko nagustuhan, Aalis ako. Hindi na muling magpapakita. Isusumpa ko sa ngalan ng lahat ng gabunan. Hindi ako lalapit sa pamilya mo. Hindi ako lalaban. Hindi ako kakain ng buhay. Isang gabi lang, Simeon. at kung ako'y sumama, anong magiging kapalit? Wala. Wala kahit ano. Kahit puso mo, kahit buhay mo. Ngunit kung pipiliin mo ko, pipiliin kita. Magpakailanman. Pero bakit ako? Dahil ikaw ang unang tumulong sa akin ng walang kondisyon. Ikaw ang unang tinignan ako bilang tao. Kahit may duda ka, kahit may takot. Sa kabila ng lahat, naghilom ang sugat ko dahil sa'yo. Hindi sa langis, hindi sa dasal. Sa'yo. Hindi ko alam kung totoo ka. Simeon, anak! Huwag kang magpapapaniwala sa gabunan! Simeon, huwag mo silang pakinggan. Tumingin ka lang sa akin. Ako lang ang totoo. Ako lang ang mahalaga. Si Bora, handa na akong... Simeon! Anak! Simeon! Wag! Inang? Bakit? Anong... Huwag mo siyang pakinggan. Isa lang siyang hadlang. Gusto lang niyang ikulong ka sa paniniwala niya. Dito ka sa akin, Simeon. Dito sa tunay na kalayaan. Bakit parang ang paligid ay nag-iiba? Simeon, tumayo ka dyan. Lumalaban ako sa bitag ng itim na mahika. Buksan mo ang isip mo. Bitag? Anong sinasabi ni Inang? Bitag? Hindi, mahal ko. Hindi ako bitag. Isa itong paanyaya sa mundo kung saan wala kang pananagutan, kundi ang maging malaya, ang magmahal, ang maniwala sa sarili. Bakit? Bakit parang ang bigat ng katawan ko? Parang may tanikala sa paa ko. Simeon, magsalita ka! Ilawan mo ang puso mo! Iniilusyon ka lang ng halimaw na yan! Huwag kang makinig sa kanya. Isa siyang hadlang. Ako ang kailangan mo. Tingnan mo ko. Tingnan mo kong mabuti. Hindi ko maintindihan. Ang lamig ng hangin at ang buwan nawawala. Sa ngalan ng banal na anito, ihiwalay ang anino sa liwanag. Ibalik ang paningin ng aking anak. Inang, ano po ito? Ang ulo ko parang sasabog. Tama na! Siyang tunay na sinungaling. Simeon, ako ang katotohanan. Tumingin ka sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Simeon, ngayon na! Ikurap mo ang mata mo.
Ilabas mo ang liwanag ng iyong loob. Liwanag? Ng loob? Hindi mo ko iiwan. Hindi ka makakaalis. Akin ka na. Inang! Napapikit ako at sa pagkurap ng mga mata ko ay biglang lumiwanag ang paligid na tila nawala ang malamlam na buwan at pinalitan ng liwanag mula sa apoy ni Inang at sa muling pagbukas ng aking mga mata. Ano to? Huwag kang tumingin. Balikan mo ko. Diyos ko! Ikaw ang halimaw! Ngayon mo lang nakita, Simeon. At sa kabila niyan, naakit ka pa rin, hindi ba? Hindi. Niloko mo ko. Ginayuma mo ko. Kung gayuma man yun, hindi ba totoo ang damdamin mo? Kahit sandali lang? Mas totoo ang boses ni Inang. Mas totoo ang liwanag sa loob ko. At ngayon, nakita na kita. Sa isang kisap ng mata ay naglaho ang maladiwatang anyo ni Sibora. Ang mapanuksong kagandahan ay napalitan ng nakakikilabot na anyo. Balat na tila nangangaliskis, mata ng uwak na nagliliyab sa pula, at bibig na may mahahabang ngipin ng baboy ramo. Ang dating mahinhin niyang tinig ay naging basag at malalim na parang halinghing na mga patay. Nanigas ako sa takot at napalunok habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko kailanman aakalain na ang tinanggap naming bisita ay isa palang nilalang mula sa dilim. Sa sandaling yun ay alam kong kailangan ko na siyang itaboy o tapusin. Hindi mo na ako matatakasan, Simeon. Ang dugo ng gabunan ay umaagos sa lupa ng arayat at ikaw ang huling sagabal. Hindi ako kailanman sasama sa inyo. Hindi mo makukuha ang kapangyarihang binabantay ng lahi ko. Kapangyarihan. Yan din ang ipinangakit sa amin noon. Ngayong bumalik ako, ay babawiin ko ang lahat sa pamamagitan ng dugo mo. Kung kailangan ko mang mamatay para pigilan ka, ay handa akong gawin yon. Huwag kang magpakamartir, bata. Isa ka lang musmos sa harap ng 1,000 taong galit. Subukan mo. Ganyan nga. Gamitin mo ang lahat ng tinuro ng mga ninuno mo. Sumugod ako at humiwa ng patalim. Umilag naman si Sibora. Saka ako sinuntok sa sikmura. Mabagal! Hindi ka mananalo, Sibora. Bumaliktad si Sibora sa ere. Sumipa at tinamaan ang aking dibdib. Napakapit naman ako sa isang sanga at biglang tumalon pabalik. Hindi mo ba nararamdaman, Simeon? Unti-unti nang bumabagal ang katawan mo. Mahina ka. Hindi ako nag-iisa. Nasa akin ang lakas ng mga ninuno ko. Mga patay? Saan ka aabot kung kalaban mo'y buhay at walang kaluluwa? Ayan, ramdam mo ba yon? Buhay pa ako. Tumakbo ako paharap at sinaksak ang braso ni Sibora. Pumalag siya, sinabunutan ako at tinusok ng kuko sa aking balikat. Masakit ba, Simeon? Yan pa lang ang simula. Hindi pa tapos ito. Tignan mo ang paligid mo. Wasak. Tulad ng pamilya mong mawawasak din. Hindi ka magtatagumpay, Sibora. Hindi mo makukuha ang mutya. Yan ang kailangan ko. Isang putok ng anting-anting at ang gabunan ay babalik sa rurok ng lakas.
Hindi mo hawak ang katotohanan. Akin ito! Anong nangyayari? Ang mutyang araw, tanging may mga dalisay na layunin ang maaaring gumamit nito. Hindi pwede. Para ito kay Ama. Isang suntok lang. Akala mo matatapos na? Ah, Mas matibay ako kesa sa'yo, Simeon. baka nga, pero mas matibay ang paninindigan ko. Tignan mo ko, Simeon. Hindi ito kasamaan. Ito ang tunay na anyo ng lahing tinakwil ninyo. Hindi lahat ng itinakwil ay karapat dapat pagtiwalaan. Ano yan? Abo? Oo, abo ni Lolo, ang huling tagapangalaga bago si Ama. Siya ang nagturo sa akin ng huling lihim na mutya. Hindi kita palulusutin. Nagpakawala ako ng abo at tumama kay Sibora, kaya nagsimulang umusok ang balat nito. Ah! Ano to? Pinaghalong abo ng tagapagbantay, dugo ng dalisay at mutyang araw. Nanlilin lang ka! Hindi ako ang mapanlinlang, Sibora. Ikaw! Kahit ano pang sabihin mo, ay unti-unti ka nang nauubusan ng lakas. Kahit mawalan ako ng lakas, hindi ako mawawalan ng dahilan. Ganyan din ang sinabi ng ama mo. Huwag mong banggitin si Ama. Naaalala mo ba? Yung apoy sa silangan? Ako yun. Ako ang dahilan. Matagal ko nang alam yan. Ngayon mo lang ginagamit yan. Huli na. Hindi pa huli kung tama ang panahon. Tama na, Sibora. Tapusin na natin ito. Hindi mo ko kayang talunin. Ako ang anak ng gabunan. Ako ang itim na buwan. At ako naman ang anak ng liwanag. Mamamatay ka. Sumugod si Sibora, pero umilag ako at binigwasan ko siya sa tagiliran gamit ang bakal na baston. Para sa lahat ng pinatay nyo, Hindi ako mawawasak. hindi ko kailangang wasakin ka. Kailangan lang kitang tapusin. Hindi mo alam ang pinasok mo. Sa bawat patak ng dugo mo. Ay alay sa mga ninunong hindi sumuko. Hindi pwede. Sa ngalan ng mga tagabantay, pauwi ng dilim. Hindi galit ang magtatapos sa iyo, Sibora, kundi hustisya. Hindi pa to tapos, Simeon. Tapos na, Sibora. Ang katawan ni Sibora ay unti-unting naglaho sa hangin. Babalik ang gabunan. Babalik. Kung babalik man sila, ako ang huling pader na haharang. Pagsapit ng katahimikan, ay lumamig ang paligid. Bumagsak ang katawan ko sa lupa, hapong-hapo, ngunit buhay. Tahimik ang paligid at tuluyan ng naglaho at natugis si Sibora. Simeon! Inang, ligtas na po tayo. Simeon, anak! Anak ko, Nay, Tay, wala na po si Sibora. Diyos ko, anak! Sugatan at duguan ka! Kaunting sugat lang po ito, Inang. Hindi kasing lala ng inakala ko. hindi yang kaunti, Simeon, anak. Para kang naligo sa sarili mong dugo. Halika rito, anak! Mabuti po at dumating na kayo. Akala ko'y May mahi kang harang, anak. Isa siyang itim na belo na parang usok. Hindi namin madaanan ng masukan na bahagi ng kagubatan. Lahat ng daan papunta rito ay tinabingan. Para kaming nakakulong sa salamin. Naririnig ka naming sumisigaw, pero hindi ka namin matulungan. tama po kayo. Isa yung bitag. Inilayo niya kayo sa akin. Gusto niyang ako lang ang makaharap niya.
Ginawa niya yon dahil alam niya magkaiba tayo ng lakas. Ikaw ang anak ng dalawang tagapangalaga. Ikaw ang sugo ng liwanag. Simeon, ang tibay ng loob mo, anak. Hindi ko alam kung matitiis ko yung nakita namin. Nagsagupa kayo na parang mga halimaw. Hindi ko rin alam kung papaano ko po kinaya, Inang. Hindi lang katawan ko ang lumaban, pati puso at kaluluwa ko. Halos mabiyak sa bigat. Paano mo siya natalo, anak? Sabihin mo sa amin ang lahat. Nang makita ko pong nag-iiba na siya ng anyo, nang sinubukan niyang akitin ako, alam kong bitag ang lahat, pero muntik akong madala. Alam ko, ramdam ko sa dibdib ko, Simeon. Para bang may puwersang humihigop sa'yo. Ngunit narinig ko po ang tinig mo, Inang. Isang sigaw lang at nagising ako. Nilagyan ko ng panawag ang hangin, anak. Sinabihan ko ang hangin, nahipa ng pangalan mo. Tumagos sa isip ko. Pagkurap ko ay nakita ko ang tunay niyang muka. Ang matang walang saysay, balat na parang balat ng kalabaw, at bibig na parang pangil ng baboy ramo. Ang totoo niyan, anak. Hindi pa namin talaga nakita ang buong anyo ni Sibora. Ano ba talaga siya? Isang nilalang na gabunan. Isa sa mga huling ipinanganak mula sa lahi ng itim na buwan. Ang katawan niya'y hugis babae, pero ang kaluluwa niya'y hayok, naninira, nabubuhay sa takot at laman. At paano mo siya natalo, anak? Sa unang pagkakataon po, ginamit ko ang lahat ng iniwan sa akin ni Ama. Ang mutyang alitaptap, yung baston mo po, Itay, pati yung pamana ni Lola Dayang. Anak, Pero hindi po sapat ang anting-anting kung wala kang paninindigan. Noong sinabi niyang tinalo ka po niya, Ama, ay napundi ako. buhay pa ako, anak. Kahit mamatay ako, ay hindi ang katulad niya ang tatalo sa akin kung may anak akong tulad mo. Simeon, Ano po iyon, Inang? napakabigat ng dinala mong laban. Hindi yun basta-basta. Hindi lahat ng batang lalaki kayang harapin ang ganitong nilalang ng mag-isa. Hindi naman po talaga ako nag-iisa. Dala ko ang aral nyo, dasal nyo at tapang nyo. At dala mo rin ang pangalan natin. Dato Silvino, Sola ng Araw at ikaw. Si Simeon ang anak ng liwanag. Pero anak, alam mo bang kahit kami ng ama mo ay may takot? Kanina lang, habang dinadasalan namin ang harang, ay natatakot akong hindi kita muling makita. Alam ko po rin ang takot na yon, Inang. Pero hindi ko pwedeng hayaang manaig ang takot. Kasi kung ako ang tumakbo, sino pa ang lalaban? Salamat sa iyo, Simeon, anak. Dahil sa iyo ay tuluyan nang nawala ang dabing dala ni Sibora. Ngayon, kahit pa bumalik ang mga nilalang ng dilim, alam naming may anak kaming haharap sa kanila. At kung darating mang muli ang gabunan, ay hindi lang ako. Tayong lahat ang haharap. Iyan ang anak ng isang mandirigma. At ng isang mutya. Hindi po ako lalaban para lang sa sarili ko. Lalaban ako para sa mundong iniwan niyo sa akin at sa pamilyang iniingatan ko. Simula ngayong gabi, anak, ikaw na ang aming tagapabiligtas. Ngunit bukas, ikaw na ang magiging tagapagturo. Handa po ako. Tahimik na muli ang San Lucas. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang gabi ng takot at paglalaban, ay muling narinig ang huni ng mga ibon at masayang sigawan ng mga bata sa palayan. Ang hangin ay wala ng daladalang bulong ng panganib at ang buwan ay muling sumilay ng maliwanag. Hindi na kasing itim ng gabi, kundi sinag ng pag-asa. Ako ang anak ni na Silvino at Sola, tagapagmana ng liwanag at tagapag-ingat ng kapayapaan. Ang laban ko ay tapos na, ngunit ang tungkulin ko ay nagsisimula pa lamang. Nagsasanay na ang mga bata sa anting, sa dasal at sa tapang. Hindi na sila basta matatakot.
Hindi man tuluyang nawala ang dilim, alam naming may liwanag na laging babangon sa puso ng bawat batang handang magtanggol ng kanyang bayan. At dito sa San Lucas, muling namunga ang katahimikan sa wakas. Naway nagustuhan ninyo ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Simeon.